Magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga taga-subaybay online. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming pong salamat sa iyong kabutihan at sa mga pagpapalang iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. Patuloy po kaming humihingi sa iyo ng iyong paggabay sa magitan ng iyong Espiritu Santo na siyang aming tagapagturo. Iniling din po namin na patuloy naming mapapurihan ang pangalan ng Panginoong Kristo na siya ay tunay nga na makita sa aming mga buhay bilang tagasunod at mananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So magandang araw po sa ating lahat. At tayo po ay makapatuloy po sa ating pong ikalawang episode o series ng ating pong pinag-aaralan tungkol po sa pagpapala ng matuwid. Ang sabi po natin nung nakaraan, ayon po sa awit 112 at nais ko pong basahin muli ang talata 1 hanggang 4. Ang sabi po dyan, purihin si Yahweh at mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait hatabag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Dito po natin umpisa ng ating pong talakayan tungkol po sa mga pagpapala ng isang matuwid. Ang sabi po natin ng nakaraan, ang pagpupuri natin sa Diyos ay isang utos ng Panginoon sa atin at kung tayo ay merong banal na takot sa Kanya, ang sabing ganon, ito'y umpisa ng ating pong karunungan at tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng Kanyang gabay sa magitan ng Kanyang mga salita. Ang awit po na ating pong binasa ngayon ay nagpapatunay na ang Kanyang mga tao na ginawang matuwid sa magitan ng Panginoong Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ngunit yung katwiran na yan na ating pong natanggap ay kailangan pong magpatuloy at ito po ay pumapasok po tayo sa proseso ng matuwid na pamumuhay. So hindi po nahinto yung ating pong matuwid na pamumuhay nung tayo po ay tumanggap lamang sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, kundi dapat po tayong mamuhay ng patuloy sa mabuting pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po natin, ang isang taong pinagpala ng Panginoon ay yung may takot sa Kanya at buong pusong sumusunod sa mga panukala at kalooban ng ating Diyos sa magitan ng Kanyang salita. Kung kayo po ay mga matuwid sa harapan ng Panginoon sa magitan ng ating Panginoong Kristo, kayo po ay kwalipikado sa mga pagpapalang ito. Okay? Sabi po natin noong nakaraan, ang pagpapalang dulot ng ating pong pagsunod at tayo po ay lumalakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Sabi po sa verse sa mga susunod na mga talata, sa verse 2, sabi kung ganyan, ang kanyang mga anak ay magiging dakila o ang kanyang mga saling lahi ay magiging great, Sabi po sa verse 2, their children will be successful everywhere. So wala pong hangad ang mga magulang kundi ang kanyang mga anak ay maging successful at magtagumpay sa buhay na ito. Hindi lamang po sa buhay na hinaharap, kundi sa buhay natin ngayon. Yung ating pong, yung present life po natin, hindi lamang po yung future life natin, kundi yung future life ng ating pong mga generation. Sabi, an entire generation of godly people will be blessed. Okay? So sabing ganon, yung ating mga generation, yung ating mga saling lahi, yung susunod na lahi natin, ay sabi doon ay pagpapalain ng Panginoon. Our future generation shall experience better life because for our
uprightness and yung ating pong pamumuhay na merong kabutihan at pagsunod sa Panginoon. So kung gusto niyo po na yung legacy natin, no, na may iwan sa ating mga future generation, no, magpatuloy po tayong lumakad ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. And then, ang sabi ng Panginoon, our children's will be blessed. Yan po ang sabi po sa verse 2. Pangalawa, kung tayo po ay patuloy na may takot sa Diyos at tayo nagpupuri, nagsumasamba at naglilingkod sa Panginoon, no, tayo daw ay magiging sagana. Saan? Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Yan po ang sabi po sa talata 3, okay? So, kung tayo po ay patuloy na susunod sa mga panukala ng Panginoon at tayo po ay magbibigay ng tunay na paglilingkod at pagsamba sa Diyos, ganun din po sa pamumuhay nating matuwid, tayo daw po ay pasasaganain sa loob ng ating tahanan. Literally, yung tinatawag diyang kasaganaan ay sa loob po ng ating tahanan. Tayo po ay makaka-experience ng kasaganaan. Maaring tayo, yung iba dyan, no, ay nawalan ng trabaho or nawalan ng negosyo. Pero kung kayo nagtitiwala sa Panginoon at kayo ay merong pamumuhay na kaaya-aya sa Panginoon, sabing gano'n, kahit na po ang krisis na dinadanas po natin ay napakahirap, no? At dumadaan tayo sa kakulangan, tayo ay pasasaganahin. Sabi diyan, magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. So nakita na ho ba kayo ng ilog, no? Or mga batis, no? Na sa mahabang panahon, no, ay magtataka ka, hindi nauubusan ng tubig. Saan ba nanggagaling yon, no? Ganun din daw po ang pagpapala ng Diyos sa atin, walang katapusan. Amen? So, ang kailangan lang po natin ay patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Ang sabi po dyan, no, sa verse 3, gusto lamang po nating palawakin yung ating pong kaalaman, no? Tayo po ay pasasaganain ng Panginoon dito sa mundong ito, especially yung ating pong kaluluwa. So, importante sa Diyos, hindi lang tayo mag-prosper, no, sa ating pong mga material o mga kasaganaan natin sa buhay, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay at especially sa ating pong kaluluwa. Nais ng Diyos na ang ating pong kaluluwa, ang ating espiritu ay patuloy na managana sa magitan ng salita ng Panginoon at sa magitan ng ating pagsunod sa kanyang mga salita. Diba? Sabi po ni Gaius, no, ang kanyang panalangin, no, ang panalangin kay Gaius, no, na tayo, no, yung mga Kristiyano, no, ay hindi lang mag-prosper sa kanyang mga bagay dito sa mundo, kundi masigit dito sa ating pong kaluluwa. Kaya pangalagaan po natin yung ating kaluluwa, kung paano natin pinapakain yung ating physical na katawan, no? Paano natin inaalagaan yung ating mga bagay na dito sa ating katawan, paano natin binibigyan ng importansya, masigit po natin bigyan ng importansya ang ating kaluluwa at espiritu, sapagkat ito'y mananatili magpakailanman. So yung katawan po natin, pag tayo po'y lumisan sa mundong ito, mawawala po ito at mabubulok at tayo babalik sa alabok. Amen? Sabi dito, tayo po ay pagpapalain sa lahat ng bagay, no? Sabihin nyo na, mag-isip na ho kayo ng lahat ng bagay na yan, kasama po yan kung tayo po ay lumalakad ng matuwid sa ating Panginoon. Amen? Sabi, wealth and riches shall be in the house of the righteous or the upright man. Okay? So, ang kasaganaan at kayamanan, no, ay pupunuin ng Diyos sa tahanan ng isang matuwid. Okay? Buti na lang po sa tahanan natin, hindi sa puso. Kasi pag sa puso, tayo nananagana ng pinasasagana tayo or yung lahat ng kayamanan na yan, inilagay natin sa puso natin, no? Baka ho tayo magkaroon ng kasalanan, yung the love of money or yung the love of the material things sa buhay natin. So, yun po ang mag-uumpisa yung pagkasira po ng buhay natin. Sabi nga kung anong nasa puso mo, no, nandun yung kayamanan mo. Kaya dapat po, ang kayamanan natin ay ang salita ng Diyos. Okay? Bagkos, no,
kapag ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay nasa puso natin, no? Ang resulta po noon, no, sa ating pong mga pangangailangan, no, ay tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. So tayo po, no, bilang ako po ay tatay, no, at magulang, no, ako po ay merong responsibilidad na mag-provide sa aking mga anak, sa ating mga anak, no. So tayo po ay nagsisimulang mag-ipon, mag-invest ng mga bagay dito sa mundong ito. Ngunit, no, ito ay inilalagay po natin sa tamang lugar, no, sa ating tahanan, no. Ito ay ginagamit natin para sa ating pamilya, para sa paglago ng gawain ng Panginoon. Okay? At tayo po, no, bilang pamilya, no, tayo po ay lalago sa kasaganaan ng ating Panginoon. Especially yung ating pong mga next generation. Maaring hindi na natin abutan yon. Sabi nga, they will be so much blessed, no? Sila ay magiging much better blessed than we are, no? Dahil may iwan natin yung legacy na yon. Sapagkat yung iniwan natin sa kanila ay hindi lamang mga bagay na material na madaling mawala, kundi yung mga bagay na mapapakinabangan po nila yung spiritual blessing na sinasabi po natin. Na yung kanilang spiritual na pamumuhay ay punong-puno ng kasaganaan. Amen? Sabi nga ng salita ng Panginoon o ng isang manunulat, sabi niya, grace is better than gold. Righteousness endures forever. So yung gold o yung mga material things, mawawala lahat yan. Pero yung katwiran na iniwan po natin o yung katwiran na ating pong pinamuhay, ng matuwid na pamumuhay sa harapan ng Panginoon, yun po ay bibigyan ng Diyos ng gantimpala. Amen? Sabi, wealth and riches na may iwan natin, no? Sa iba natin may iwan sa ating mga pamilya, no? Pero yung matuwid nating pamumuhay ay gagantimpalaan sa darating na panahon. Amen? At yung pangatlo po, na pagpapala ng isang matuwid ay, sabi dito, kahit sa dilim, taglay ay liwanag. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang po nun, kahit na po tayo ay dumadaan sa kadiliman ng buhay natin o may dinadaan tayo, sinusuungan tayo mga kahirapan, dalamhati, no? Tayo po ay may kaaliwan sa gitna ng mga pinagdadaanan po natin. Amen? So, hindi po tayo exempted na mga matutuwid sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay dumadanas din ng mga dalamhati at paghihirap. Hindi tayo exempted sa mga bagay na yan. Amen? Bahagi na ito ng ating buhay bilang tao. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, no, tayo po ay dumadaan. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin, tayo po ay aaliwin ng Panginoon. Ngunit kapag tayo ay dumadanas ng hindi maganda at parang madilim ang ating paligid, no? Parang uulan, no? Pagka madilim, no? Alam natin, uulan, ang ating Diyos ang magsisilbing ilaw at liwanag ng ating buhay. At tayo po ay kanyang ililigtas sa lahat ng mga troubles na ito. Amen po ba? Kaya wag ho kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat doon po tayo tinawag na tayo ay tinawag ng Diyos, iniligtas ng Diyos upang tayo'y makagawa ng mabuti. Hindi para tayo'y maligtas, kundi tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sapagkat yun po ang nararapat sa mga tinawag at iniligtas ng Panginoon, ang gumawa ng mabuti para sa iba. Tayo po ay magsisilbing liwanag at asin ng sanlibutan ito. Tayo rin po ay tinawag ng Diyos upang ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Kayo ba ay sumusuong ngayon sa kahirapan o sa mga challenges ng buhay nyo ngayon? O meron kayong mga pinagpe-pray, yung kapitbahay ninyo na gusto nyo bahagian at wala ho kayong parang kalakasan ng loob? Huwag ho kayong manghinawa, no? Na tayo po'y patuloy na magtiwala sa Panginoon. Sabi, kahit na tayo dumaranas ng mga troubles na yan or mga kaguluhan sa ating isipan, ang Diyos bilang ilaw at liwanag ng ating buhay, tayo po ay kanyang gagabayan. So magtiwala lamang po kayo. Sabi po ng Panginoon, purihin natin si Yahweh at tayo po ay patuloy na magkaroon ng bukas na puso sa pagsunod ng buong puso sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin
at tayo po magkita-kita mo muli sa next episode po natin. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat, Panginoon, na ipinapanalangin po namin sa araw na ito, sa aming pong pag-aaral ay marami po kaming naunawaan, marami pong naitanim sa aming mga puso. Dalangin po namin na ang mga salita mo na nagmula sa iyong salita ay patuloy na maitanim sa aming mga puso at ito ay patuloy na mag-ugat at ito ay maging mabunga sa aming mga buhay. At alam po namin na lagi mo kaming sinasamahan, saan man kaming dako naroon, ay kami, Panginoon, ay ginagamit mong ilaw at liwanag sa buhay ng aming pong mga nasa paligid po namin. At salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nakapakinig ng salita mo, sapagkat sa magitan ng pakikinig at pakikinig ng salita mo ay tumataas, tumitibay ang aming pananampalataya. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig ngayon sa araw pong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Magkita-kita po tayo muli. At ito po si Pastor Dave Domingo, nagsasabi ang araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala ng Diyos. Maraming salamat po at magandang araw. Mabuhay po tayong lahat.